Ngumisi siya. Talaga lang ha? Parang hindi naman ganun yung nakita ko noon. Masaya ko yung nagtatawanan at may pahampas-hampas ka pa sa braso niya. Ang lawak-lawak ng ngiti mo sa kanya samantalang sa akin, hindi ka makatingin ng diretso at parang takot na takot ka. Gaya niyan. Kasi po, masama ugalin niyo eh. Agad kong kinagat ang dila. Hindi ko na napigilang sabihin iyon. Ano sabi mo? Umiling-iling ako at kinabahan. Wala po. Narinig ko. Narinig niyo pala eh. Bakit nagtatanong pa kayo? Ngaling-ngaling sabihin ko. Napakagatlabi na lang ako. Namayani na naman ang ilang sandaling katahimikan. Nakatanaw siya sa labas at bumubuntong hininga. Nag-guilty naman ako. Alam kong naapektuhan siya sa sinabi ko. Parang gusto ko tuloy mag-sorry. Ayaw mo sa akin kasi masama ugali ko. Sambit niya sa tonong walang gana. Ngumuso ako. Hindi naman po sa ganoon, sir. Hindi naman literal na masama ugali niyo. Mabait po kayo lalo na po sa mga taong nangangailangan. Gaya ko. Yun lang po talaga minsan. Hindi maganda ugali niyo lalo na kapag mainit ang ulo niyo. Mahinang sabi ko sa huli. Tumingin siya sa akin at ngumisi. Ibang klase ka talaga. Sa lahat ng tao, ikaw lang naglakas loob na sabihing masama ang ugali ko. Kumagat labi ako. Sorry po. It's okay. Pero kahit ano pang sabihin mo, liligawan pa rin kita. Seryoso ako sa'yo, Lucy. Alam kong may mga ugali ako hindi mo gusto pero susubukan kong baguhin iyon para magustuhan mo ko. Hindi na ako nagkomento at nanahimik na lang. Mukhang kahit ano namang sabihin ko, baliwala lang sa kanya. Bakas ang determinasyon sa kanyang muka at mga salita. Tinutuo nga ni Ryder ang paliligaw niya sa akin. Hindi nga talaga siya nagbibiro. Pagkalabas pa lang ni nanay sa ospital ay naligaw na siya. Nagpaalam pa siya kay nanay. Ang sabi lang ni nanay ina sa akin daw ang desisyon. Kahit hindi magsalita si nanay, ay nakikita ko natutuwa siya kay Ryder. Kahit sabihin ko namang hindi ako pumapayag ay manliligaw pa din siya. Madalas niya akong bigyan ng bulaklak at kung ano-ano pa regalo. Tinatanggihan ko nga iyon pero pinipilit niya. Nahiya nga ako kina Ate Melinda. Sa panliligaw niya sa akin ay hindi ko maiwasang mapraning sa kaiisip sa kung ano iisipin ng mga tao sa paligid namin. Ayoko maging pulutan ng chismis pero hindi naman ganoon ang mga kasama kong kasambahay. Sana all talaga kasing ganda ni Ate Lucy para nililigawan ng kasing yaman, kasing guwapo at kasing hot ni Sir Ryder. Sambit ni Dandan habang nanananghalian kami. Ang kailangan mo ay himala para pumantay ka sa kagandahan ni Ma'am Lucy. Sambit ni Lorna na punong-punon ang bibig ng kanin. Napanguso ako. Simula nang malaman nila ang paliligaw sa akin ni Ryder ay tinutukso na nila akong, Ma'am. Nahihiya tuloy ako. Sinaway ko nga sila pero ang sabi lang nila ay sinasanay lang daw nila ang sarili nila dahil hindi daw malabo na maging amo din daw nila ako. Hinahayaan ko na lang sila. Hindi ko iniisip ang bagay na iyon at ayokong isipin. Ayokong mangarap. Higit sa lahat ay ayokong umasa. Baka mabigo lang ako. Siguradong masasaktan ako. Hindi mo pa ba sinasagot si Sir, Day? Tanong ni Ikang na sinisip-sip ang buto ng baka. Bulalo kasi ang ulam namin. Hindi. Wala akong balak na sagutin siya. Nakangusong sabi ko at uminom ng tubig. Nilangon ko si Rafael na maganang kumakain sa tabi ko. Halos paubos na ang laman ng plato niya. Abay bakit naman? Bulalas ni Ate Melinda. Mumuntong hininga ako at tinanggal ang kanin sa gilid ng bibig ni Rafael. Hindi kami bagay ni Sir Ryder. Sino naman may sabi niyan, Ate Lucy? Bagay kaya kayo ni Sir? Guwapo siya, maganda ka. Macho siya, saksi ka naman. Wika na Dandan na nandidilat pa ang mga mata. Pero mahirap lang ako at high school lang ang tinapos ko. Isa pa iyon sa dahilan kung bakit nanliliit ako. Ay ano naman, hindi naman porkat mahirap at hindi ka nakapagtapos ay hindi na pwede sa isang lalaking gaya ni Sir. Bay mas mainam ka pa nga kaysa dun sa mga naging babae ni Sir. Mayayaman nga sila. Magaganda at may pinag-aralan pero wala naman silang mga katangian na gaya mo. Ay ni Lorna. Oo nga, saka kapag ikaw naging asawa ni Sir, may mami na agad si Rafael. Ngayon pa nga lang mommy ka na niya eh. Segunda pa ni Ikang. Basta huwag mo na iisipin kung ano sasabihin ng iba. Ako sa totoo lang, boto ako sa iyo para kay Sir Ryder at para maging pangalawang ina ni Rafael. Dati nga iniisip ko sana magkagustuhan kayong dalawa para may pamilya na si Rafael.
Yung mga naging babae kasi ni Sir iwas kay Rafael. Ayaw nila kay Rafael. Yung totoong nanay nga lang niya, inabandon na siya eh. Ani Ate Melinda na una nagpakita ng suporta nang malaman niyang manliligaw sa akin si Rafael. Nakaramdam naman ako ng awa kay Rafael na ayaw sa kanya ng mga naging babae ng daddy niya. Pero ang mas nakakalungkot, pati ang sarili niyang ina ay inabandon na siya. Kawawa talaga mga batang gaya niya na inaabandon na ng magulang. Kaya sabik talaga siya sa pagmamahal ng isang ina. Alam ko kapag sinagot ko si Ryder ay kasama na sa ugnayan namin si Rafael. Wala namang problema sa akin dahil mahal ko si Rafael. Ang problema lang ay ang puso ko na nag-aalinlangan pa at natatakot. Nilingon ko si Rafael. Nana! Malaki ang ngiting sambit niya, tinuro ang plato niyang wala ng laman. Naubos niya ang pagkain niya. Hinaplos ko ang buhok niya. Very good ah. Ganyan dapat lagi. Uubusin mo ang pagkain mo para strong ka. Nakangiting sagot ko. Opo. Tumatangong sagot naman niya. Nilapit ko naman sa kanya ang baso niya na may laman tubig. Dinampot naman niya iyon at uminom. Moming-mommy na talagang tingin sa'yo ni Rafael. Sambit ni Lorna. Oo nga eh. Kahit anong pagtatama ko, mommy na talagang tawag sa akin. At mas naging malambing pa siya sa akin at clingy. Hayaan mo na, Day. Sabik sa nanay talaga yung si Rafael eh. Para sa kanya, ikaw mommy niya. Ani Ikang. Yun na nga. Hayaan ko na lang. Pinunasan ko ng napkin ang bibig ni Rafael. Ako naman ay tinapos na ang pagkain ko. I-video call ko pa si nanay para kamustahin. Si Joy ang tumitingin-tingin sa kanya. Mas maayos na ang lagay ni nanay ngayon. Nakakahinga na siya ng maluwag at mas masigla. 2 beses na akong umuwi sa 1 linggo at hinahatid pa ako na rider. Close na nga sila ni nanay. Basta po, Nay ha. Yung mga bilin ko huwag niyong kakalimutan. Iwas na po kayo sa mamantikang pagkain. Kausap ko kay nanay. Oo anak, hindi na nga ako kumakain ng baboy kahit tikim. Hindi lang po baboy, Nay. Basta kahit na anong mamantikang pagkain bawal na po sa inyo. At lagi po kayo magtutubig. Bawal din po ang kape. Tsa lang po ang pwede. Paalala ko pa. Sinulyapan ko si Rafael na mahimbing na ang tulog sa tabi ko. Oo anak, tatandaan ko iyan. Siya nga pala, uwi mo sa Webes diba? Kasama mo ba si Ryder? Kumagat labi ako kasabay ng pagkislot ng puso ko. Hindi po ako sigurado, Nay. Bakit po? Ngumiti si nanay. Kasi, gagawa ko na siya ng suman. Nangako ako sa kanya, di ba? Kung hindi ko naman po siya kasama, pwede ko naman pong dalhin pabalik dito ang suman. Masarap gumawa ng suman si nanay. Noong nabubuhay pa si tatay at malakas na malakas pa si nanay, ay ang paggawa ng kakanin ang isa sa pinagkakakitaan niya. Kilala ang mga kakanin ni nanay sa lugar namin, pero ang specialty talaga ni nanay ay ang suman. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni nanay ay pinagpahinga ko na siya. Pinatay ko ang cellphone at inilapag sa nightstand. Nakaramdam na rin ako ng antok kaya tumabi na ako ng higa kay Rafael. Gumalaw naman siya at yumakap sa akin. Idinantay pa niya isang binti sa hita ko. Napangiti naman ako, tinaplos ang maliit niyang braso. Masyado talagang clingy at malambing sa akin ang batang ito. Humikab ako at pumikit na. Nalimpungatan ako sa pakiramdam na tila may nakatitig sa akin. Idinilat ko ang mata at ganoon na lang ang kabog ng dibdib ko nang makita si Ryder na nakaupo sa kama sa may tagiliran ko. Titig na titig siya sa akin. Mapupungay ang kanyang mga mata. Mabilis akong bumalikwas ng bangon. Sir, nandyan po pala kayo. Kanina pa kaya siya? Parang ang aga naman yata niyang umuwi. Nilingon ko sa Rafael sa tabi ko. Wala na siya at nakita ko siya sa may carpet at nilalaro ang bago niyang laruan na truck. Nakakalat pa nga ang karton na pinaglagyan nito. Bakit bumangon ka na agad? Mukhang inaantok ka pa. Hindi naman po, gising na ako. Akmang aalis na ako sa kama pero nakaharang ang malaking katawan niya kaya sa kabilang side na lang ako dumaan. Mommy, new toy. Tawag sa akin na Rafael at pinakita ang bago niyang laruan. Ngumiti naman ako sa kanya at ginulo ang buhok niya. Ganda, sino pong bumili? Daddy po. Nakangiting sabi ni Rafael at tinuro si Ryder. Siyempre may binili din ako para kay mommy. Tumingin ako kay Ryder na tumayo na. Tila may kiliti sa puso ko sa itinawag niya sa akin. I bought you your favorite snack, sweetie.
Nakangiting sabi niya at lumapit sa coffee table na plastic. May nakapatong doon na isang box ng paborito kong buko pie. Bigla ako natakam. Matagal-tagal na rin mula ng huling kain ko nito. Sabi ni Aling Luisa, paborito mo yan. Binili ko pa yan sa paborito mong tindahan sa Paraiso Verde. Nahihiyang ngumiti ako. Salamat po sir. Nag-abala pa po kayo. Hindi abala basta para sa'yo. Sambit niya at ngumiti. Ngumuso naman ako. Kinikilig ako pero hindi ko ipahalata sa kanya. Nilapitan ko na ang box at kinalas ko ang taling straw at binuksan ito. Sumaboy ang amoy ng mabangong buko pie. Nakakatakam lalo na't mainit-init pa. Kayo po sir. Alok ko kay Ryder. Sure. Kumuha ko ng isang slice at ibinigay sa kanya. Tinawag ko naman si Rafael. Agad naman siya lumapit sa akin at pinakain ko din siya ng buko pie. At syempre kumain na rin ako. Hindi ko to palalampasin no? Sandali lang, kukuha lang ako ng juice sa baba. Ako na. Presenta ni Ryder at lumabas na ng kwarto. Napaawang naman ang labi ko. Simula na maligaw siya sa akin ay may pagbabago na sa kanya. May nahon siya lagi makipag-usap sa akin na may halong lambing pa. Minsan nga parang inaakit niya ako. Todo pigil ko naman sa sarili na hindi magpadala sa pangaakit niya. Mommy? Nilingon ko si Rafael na nangangalahati na ang buko pie na kinakain. Sarap? Tumango-tango siya at ngumiti. Paborito yan eh, Yaya Lucy. Mommy? Bumuntong hininga ako. Mommy na nga talaga ang tawag niya sa akin. Opo, Mommy. Bumungis-ngis siya at yumakap sa bewang ko. Rafael, loob-loob, Mommy. Malambing na sambit niya. Napangiti naman ako. Tila tinutunaw ang puso ko. Lablab din po ni Mommy Lucy si Rafael. Lagi mong tatandaan yan. Niyakap ko siya tinalikan sa buhok. Lumingon ako sa pinto nang bumukas ito. Pumasok si Ryder na may dalang tray na may lamang isang pitsil ng orange juice at 3 baso. Ngumiti siya nang makitang ayos namin ni Rafael. Inilapag niya ang tray sa coffee table. Siya na rin ang naglagay ng juice sa mga baso namin. Ang sweet naman ang lambingan ng mga babies ko. Baka pwede makisali. Nakangising sambit ni Ryder. Nag-init naman ang mukha ko. Na-imagine ko tuloy na niyayakap niya kami ni Rafael at para kaming isang pamilya. Hindi ko tuloy maiwasang kiligin. Ay ano ba yan? Masyado na ako nangangarap. Daddy? Mommy love Rafael. Ani Rafael sa ama. Nakayakap pa rin siya sa akin. Talaga? Buti ka pa anak. Si daddy kaya, kailan ilalablob ni mommy? Malagkit na tumingin sa akin si Ryder habang sensual na kumakagat pa sa buko pie. Lalo namang nag-init ang mukha ko kasabay ng malakas na pagkabog ng dibdib ko. Ganitong mga tingin at pananalita niya ay naaakit ako. Isama pa ang mga simpleng sensual na galaw niya. Pakiramdam ko'y sinasadya niya iyon. Mommy? Love daddy? Tanong naman sa akin ni Rafael. Tinatanong niya kung love ko rin ba ang daddy niya. Ano ba naman itong mag-ama na to? Hindi ko naman alam kung ano isasagot ko. Crush ko siya pero love? Hindi pa. Pero parang malapit na. Hindi po. Tanging nasagot ko na lang. Tumaas naman ang kilay ni Ryder. Hindi mo pa ako love dahil hindi mo pa ako sinasagot pero kapag sinagot mo na ako, ibig sabihin, love mo na ako. Nakangising sabi niya. Napanguso naman ako. Pero hindi po ko sigurado kung sasagutin ko kayo, sir. Sasagutin mo rin ako. Paano niyo po nasabi? I'll make you fall in love with me. Anya sabay kindat at subo ng kapirasong buko pie. Tila naman sinisilaban na ang mukha ko sa init at kilig. Daddy, Mom is mine. Hayag na Rafael na lalo pang humigpit ang yakap sa akin. Umilig pa siya sa tiyan ko. She's mine too, son. Nakangising sambit naman ni Ryder. No, mine. Mine too? Hindi ko naman alam ang sasabihin sa mag-ama. Para kung isang importanteng bagay na pinag-aagawan nila. Rafael is doing well. Malaki talaga na itutulong ng sapat na atensyon para sa kanya. Nabawasan na rin ang pagiging bugnutin niya at very attentive na din siya. Ani, Mom Tina, ang bagong therapist ni Rafael. Si Moki ay hindi na talaga nakabalik. Medyo nakakamiss siya. Hindi man lang siya nagpaalam na huling session na pala niya iyon. Thank you, Miss Tina. Sambit na Ryder at kinamayan ang ginang.
Nagpaalam naman si Ma'am Tina at lumabas na ng kwarto ni Rafael. Ako naman ay niligpit na ang mga laruan na nakakalat. Siguro next year, ipapasok ko na si Rafael sa school. Mas maganda siguro iyon. Mas marami siyang batang makakahalubilo. Tumingin ako kay Ryder. Magandang idea po yan, sir. At least, sa school mas marami pa siyang matutuklasang bagay. Madadivert ang attention niya sa ibang bagay. Marami siyang makakausap na bata. Naalala ko nga noong reunion niyo, masayang masaya siya sa pagkikipaglaro sa ibang bata. Sayang nga wala ibang bata dito. Rafael is doing well. Malaki talaga na itutulong ng sapat na atensyon para sa kanya. Nabawasan na din ang pagiging bugnutin niya at very attentive na din siya. Ani Ma'am Tina, ang bagong therapist ni Rafael. Si Maki ay hindi na talaga nakabalik. Medyo nakakamiss siya. Hindi man lang siya nagpaalam na huling session na pala niya iyon. Thank you, Miss Tina. Sambit ni Ryder at kinamayan ang ginang. Nagpaalam naman na si Ma'am Tina at lumabas na ng kwarto ni Rafael. Ako naman ay niligpit na ang mga laruan na nakakalat. Siguro next year, ipapasok ko na si Rafael. Mas maganda siguro iyon. Mas marami siyang batang makakahalubilo. Tumingin ako kay Ryder. Magandang idea po yan, sir. At least sa school, mas marami pa siyang matutuklasang bagay. Madadivert ang attention niya sa ibang bagay. Marami siyang makakausap na bata. Naalala ko nga noong reunion niyo, masayang masaya siya sa pakikipaglaro sa ibang bata. Sayang nga lang walang ibang bata dito. Kung may ibang bata lang dito, mas maganda para may nakakalaro si Rafael. Wala namang problema sa akin na makipaglaro sa kanya kaya lang kasi nakakaubos siya ng energy. Lalo na kapag sobrang hyper niya. Nang matapos kong iligpit ang mga laruan ay nilapitan ko naman si Rafael na busy sa pagdodrawing. Nakakahiligan na niya ngayon ang pagguhit. Maganda nga yan para matuto pa siya. Bala kong ang turuan na siya magsulat para pwede na siya mag-aral next year. Napansin kong parang nanahimik si Ryder. Tumingin ako sa kanya. Nasa lubong ko ang mata niyang mapupungay kung tumingin sa akin. Napalunok naman ako at nag-iba na naman ang ritmo ng tibok ng puso ko. Ngumiti siya. Thank you, Lucy. Po? Bagya siyang tumawa. Pwede bang huwag mo na akong ipo? Parang sobrang tanda ko naman sa'yo. Kumamot ako sa pisngi. Sige po. Sige. Good. Lumapit siya sa amin ni Rafael. Tinignan niyang ginagawa ng anak niya. My son is doing well because of you, Lucy. Ginagawa ko lang naman po ang trabaho ko, sir. At saka isa pa, hindi naman mahirap alagaan si Rafael. Napamahal na rin siya sa akin. Hinaplos ko ang buhok ni Rafael. Tumingin sa akin si Ryder at ngumiti. Ayan na naman ang tingin niyang malagkit at nakakatunaw. I'm really serious about you, Lucy. Sa mga dumadaang araw, lalong tumitindi ang nararamdaman ko sa'yo. Natatakot ako minsan baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Napalunok ako sa sinabi niya at kumubog ang dibdib ko. Ano ibig niya sabihin? Bakit kinakabahan ako? At ibang klaseng kaba itong nararamdaman ko? Napalunok ako. Sir, bigyan niyo pa sana ako ng panahong makapag-isip. Hindi po talaga ako sigurado. Pumuntong hininga siya. May gumuhit na sakit sa akin niyang mga mata. Hindi mo ba talaga ako magugustuhan kahit katiting lang? Hindi ko masabi, sir, pero okay naman kayo. Ayoko sabihin na crush ko siya. Nahihiya ako at baka i-take advantage din niya iyon. Tumangu-tango siya. I understand, pero hindi pa rin kita susukuan. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito sa isang babae. Magiging akin ka rin at oras na maging akin ka. Hindi na kita pakakawalan. Anya tumalikod na. Lumabas ng pinto at iniwan na kami ni Rafael. Umawang naman ang labi ko. Lalong tumindi ang kabog ng dibdib ko sa kaba. Pabagsak na sinandal ko ang likod sa leather chair. Nilagok ko ang alak sa baso at pabagsak itong nilapag sa desk. Sinandal ko ang ulo sa headrest at malalim na napabuntong hininga. Tumiimbagang ako. Naiinis ako pero hindi ko naman alam kung kanino ako maiinis. Pero mas naiinis ako dahil hindi ako gusto ni Lucy. Hindi man niya direktang sinabi pero ganoon din yun. Hindi siya sigurado. Ibig sabihin din, hindi niya ako gusto. Bakit? Dahil masama ugali ko? Pinipilit ko naman baguhin na. O baka dahil may anak na ako. Pero kasundo naman niya si Rafael at sabi nga niya, napamahal na ito sa kanya. Mabuti pa nga ang anak ko mahal niya.
O baka naman ayaw niya sa akin dahil malaking agwat ng edad namin. Eh ano naman? Hindi naman ganun katanda ang itsura ko ah. At wala naman sa edad yun. Ano bang gusto niya? Yung mga kasing edad niya? Yung manliligaw niya na isa? Umigting ang pangako. Na, walang pwedeng maligaw sa kanya. Hindi ako papayag. Akin lang siya. Shit, tumingin ako sa harapan ng pantalon kong naninikip at may malaki ng umbok. Hindi lang ako nahihirapan kundi pati itong alaga ko. At isa lang ang nagpapahirap sa amin, si Lucy. Muli ko sinandig ang ulo sa headrest at pumikit. Gabi-gabi hirap ako makatulog. Siya lagi ang laman ng isipan ko. Pati sa panaginip ko'y nandoon din siya. Ayoko naman siyang pilitin dahil siguradong kamumuhian niya ako. Sana lang ay kaya ko pang kontrolin ang sarili ko sa mga susunod na araw. 3 sunod-sunod na katok ay nagpamulat ng mata ko. Come in. Bumukas ang pinto at sumungaw ang ulo ng isang kasambahay. Sir, nandiyan na po sa labas sila, Sir Raven at Sir Carlos, at ang asawa niya po. Sige, lalabas na ako. Isinarado na ng kasambahay ang pinto. Tumayo naman ako at dinampot ang cellphone saka lumabas sa library office. Sa living area ay nabutan ko ang 2 kong kaibigan, si Carlos kasamang asawa niya, na halata na ang umbok sa tiyan. Napangisi ako. Sino ba mag-aakala na mahuhulog ang kaibigan ko sa babaeng halos kalahati na ng edad niyang agwat? Kaya wala talaga sa edad niyan. Nasa performance yan. Lalo akong napangisi sa naisip. Pare, ang lawak ng isip mo ah. Parang may iniisip ka na namang kababalaghan. Nakangising untag sa akin na Raven. Gago. Natatawang sabi ko na lang at nakipag-fist bump sa kanya. Ganon din kay Carlos. Binati ko rin si Aubrey. Na blooming ang itsura. Halatang hiyang sa kaibigan ko. Kumusta ang honeymoon? Mukhang sinulit nyo ah. Halos 1 buwan kayong nawala. Biro ko sa 2 at umupo sa single couch. Napangisi naman ako lalo na nang mamula ang mukha ni Aubrey. Ang kaibigan ko naman ay ngingisi-ngisi lang. Mukhang ikaw talaga ang sumulit par. Hirit ni Raven. Tinawanan lang siya ni Carlos na ikinatawa namin 2. Teka. Nasaan na palang inaanak ko? Gusto siyang makita ni Aubrey? Tanong ni Carlos at nagpalingalinga. Nasa kwarto kasama si Lucy. Lucy? Bagong babae mo? Nakangising sabi ni Carlos. Yung magandang yaya ni Rafael pare. Lucy ang pangalan niya. Sabat na Raven. Oh, yeah, I remember her. Tila naman nagpanting ang tenga ko sa sinabi ni Raven na maganda si Lucy. May bumangong inis sa dibdib ko. Pumuntong hininga ako at pilit inaalis ang inis. Wala namang masama sa sinabi niya na maganda si Lucy dahil talaga namang maganda siya. Oh, nandito na pala sila. Sabay-sabay kaming lumingon sa hagdan. Pababa na nga si Lucy, akay si Rafael. Kimi siyang umiti sa amin at dumako ang kanyang mata sa akin. Tila naman tumalo ng puso ko. Kahit scrub suit lang ang suot niya ay malakas pa rin talaga ang dating niya. Kaya hindi nakapagtataka na maraming lalaki ang umaaligid sa kanya. Pero hindi ko sila bibigyan ng tsansa. Dadaan muna sila sa bangkay ko. Tumayo ako at sinalubong silang 2 sa ibaba ng hagdan. Kinarga ko sa Rafael at hinapit sa bawang si Lucy. Naramdaman ko naman ang pagpitlad niya at paninigas ng katawan. Tumingin siya sa akin. Napangisi ako nang makita ang pamumula ng pisngi niya. Ito ba yung hindi niya ako gusto pero halos mga matis ang muka sa simpleng hawak ko lang? Na hindi rin makatingin ng matagal sa mga mata ko. Konti na lang, mahuhulog ka rin sa akin, sweetie. Oh, bakit may paghawak pa sa bewang? Uy pare, ihaya yan ng anak mo. Nakangising usal na Raven. Bakit parang bigla ako naasar sa kanya? Bakit parang ang sarap niyang sapakin? She's not Rafael's yaya anymore. She's his mommy now. Right, Rafael? Binalingan ko ang anak ko. Ngumiti naman si Rafael at tinuro si Lucy na kasimpulan na ng kamatis ang muka. Mommy, Rafael. Sambit ni Rafael na ikinangisi ko. Ganyan nga anak, ipangalandakan mo lalo na dyan sa ninong Raven mo. Para malaman niyang off limits na si Mommy Lucy. Pumaling ako sa 2 kong kaibigan. Mga nakaawang ang kanilang labi. Don't tell me kayo na ni Lucy. Tanong ni Raven. Ngumisi ako. Hindi pa. Pero naliligaw ako sa kanya. Naliligaw ka? Halos sabay na bigkas ni Raven at ni Carlos. Yes. Proud na sabi ko. Pero mga gago,
Humagalpak lang ng tawa na parang may nakakatawa sa sinabi ko. Nagsalubong ang kilay ko. Parang gusto kong mainis sa kanila at palayasan na sila. Ano nakakatawa? Ikaw pare. Ang tagal na nating magkakilala at never pa kitang nakitang manligaw. Tatawa-tawang sabi ni Raven. Ito ang unang beses na manliligaw ako. Is it true? Naliligaw sa'yo tong kaibigan namin? Baling ni Carlos kay Lucy. Opo sir. Naiyang sagot ni Lucy. Huwag mo siya agad sasagutin Lucy. Pahirapan mo muna. Lugi ka dyan eh. Marami nang gumamit dyan. Hirit pa ni Raven na ikinatawa ni Carlos. Sinamaan ko siya ng tingin. Kung wala nga lang si Rafael ay pinaulanan ko na siya ng mura. Sabi na eh, kaya ibang tingin mo kay Lucy. Hindi nga ako nagkamali. Nakangising sambit na Raven. Nginisian ko din siya. Now you know. So back off. Anong back off? Kayo na ba? Hindi ka pa niya sinasagot ah. So may karapatan pa ako. Damn you, Raven. Oh. Napadaing ako nang paluin ako sa bibig ni Rafael. Pa, Daddy. At tinuwanan na naman nila ako. Pati si Lucy na nasa tabi ko'y nakikitawa din. Pero tumigil siya na makitang nakatingin ako. Halikan kita dyan eh. Nagpababa naman si Rafael at lumapit sa ninong Carlos niya. Nagmano siya dito at tumalik naman sa pisngi ni Aubrey. Lumapit din siya kay ninong Raven niya at nagmano din. Excuse me sir, sa kusina lang muna ako. Paalam ni Lucy. Gusto ko sanang dito na lang siya sa sala pero alam ko na iilang siya kaharap ang mga kaibigan ko at mainam na rin iyon. Yung wala siya dito sa sala para hindi siya nakikita ni Raven. Tumango ko, tinayaan na lang siya. Ako muna magbabantay kay Rafael. Grabe no? Ang gwapo din talaga ng dalawang tropa ni Sir Ryder. Si Sir Carlos nga. Crush na crush ko yan kasi bad boy ang datingan pero sayang may asawa na siya. Saan na Dandan habang tinutulungan si Ate Melinda sa paggawa ng sandwich. Ako din. Crush ko din si Sir Carlos. Pero malabo naman na magustuhan niya ako kaya ayos lang na mapunta siya kay Ma'am Aubrey. Mabait naman yun eh. Ani Ikang na gumagawa naman ng orange juice. Ako? Si Sir Raven talagang crush ko. Bet ko yung medyo long hair at ruggedly handsome na parang si Papa Raven. Kinikilig na sabi pa ni Lorna. Natawa na lang ako. May ruggedly handsome pa siyang nalalaman. Umupo ako sa stool chair at tumampot ng isang sandwich na para sa amin na ginawa ni Ikang at Lorna. Ang ginagawa kasi ni Dandan at ni Melinda ay para sa mga bisita. Naalala ko ang kaganapan kanina sa sala. Hiyang-hiya talaga ako sa mga pinagsasasabi ni Ryder sa mga kaibigan niya. Talagang pinangalandakan niya na naliligaw siya sa akin. Kinikilig ako kasi parang proud siya pero nahihiya din ako. Mabuti nga't sinapok siya sa bibig ni Rafael dahil nagmura siya. Ikaw Ate Lucy, anong type mo sa isang lalaki? Untag sa akin ni Dandan. Bumagal naman ang pagnguya ko. Ako? Ano? Nag-isip ako. Sasabihin ko bang kagaya ni Ryder ang mga type ko? Si Sir ba hindi mo type kaya hindi mo siya sinasagot? Tanong ni Ikang. Nilunok ko muna ang kinakain ko. Okay naman si Sir. Gwapo naman siya. Pero hindi mo siya type o type mo? Usisa ni Lorna sa akin na nakatutok ang mga mata nila. Ang totoo niyan. Hello? Pwedeng pumasok? Sabay-sabay kaming napalingon sa entrada ng kusina. Nandoon si Ma'am Aubrey. May mabait siyang ngiti sa labi. Hey ma'am, kayo po pala. Pasok kayo. Yaya ni Ate Melinda. Tumayo naman ako at minuwastra ang stool chair na kinauupuan ko para upuan niya. Upo po kayo ma'am. Alok ko. Salamat, dito na lang ako. Pasensya na sa storbo. Nababagot kasi ako sa sala. Hindi naman ako makarelate sa mga pinag-uusapan ng tatlo kaya dito na lang ako kung pwede lang. Abay, opo naman. Welcome po kayo dito, ma'am. Sabi ni Lorna at ipinagila si Ma'am Aubrey ng isang upuan sa may counter. Umupo naman ang huli. Sa Dandan ay binuksan pang electric fan kahit malamig naman na ang aircon. Salamat. Ay, merienda po, ma'am. Alukot nilapag ang plato ng sandwich na bagong gawa ni Ate Melinda at Dandan. Salamat. Masyado naman kayong maasikaso sa akin. Ituloy niyo lang ginagawa niyo. Nandito lang naman ako para makipagkwentuhan sa inyo. Saka pwede makahingi ng pongkan? Agad namang kinuha ni Ikang ang basket na punong-puno ng prutas sa may counter.
Mabait si Ma'am Aubrey at kwela pa. Gandang-ganda ako sa kanya, parang manika. Ito ang pangalawang beses na nagkita kami. Yung una ay noong kasal niya. Hindi kami nakapag-usap noon dahil nahihiya rin naman ako makipag-usap sa kanya. Madaldal din si Ma'am Aubrey at ikinukwento din niya ang buhay niya. Nagtagal pa mga kaibigan ni Ryder. Nag-inuman pa nga sila sa library office. Si Ma'am Aubrey naman ay kasama pa rin namin dito sa kusina at nakikipaghundahan. Maya-maya pa'y pumasok si Rafael at lumapit sa akin. Nagpubuhat siya. Iniupo ko naman siya sa kandungan ko paharap. Yumakap naman siya sa akin at isinandig ang ulo sa balikat ko. Mukhang inaantok na ang bata. Nag-excuse muna ako sa kanila para iakyat na sa kwarto si Rafael. Nang makatulog na si Rafael ay lumabas na ako ng kwarto para bumalik sa kusina. Babalikan ko na lang siya bago magising dahil siguradong iiyak siya kapag hindi ako nakita. Hindi pa ako nakakapasok sa kusina ay dinig ko na ang malakas na tawanan. Mukhang nagkakatuwaan na sila. Pagpasok ko ay nakita ko si Raven na nakikipagbiruan at nakikipagtawanan kina Lorna. Sabay-sabay pa silang lumingon sa akin. Oh, kala ko hindi ka nababalik at nakatulog ka din eh. Ani Lorna. Nakakahiya naman kasi kay Ma'am Aubrey. Sambit ko. Ayos lang, ano ka ba? At saka wag mo na akong tawagin, Ma'am. Aubrey na lang. Total magiging kayo naman ni Ryder eh. Nanunuksong sabi ni Ma'am Aubrey na sinundan pa ng panunukso nila Lorna. Nag-init naman ang mukha ko. Sayang, naunahan ako ni Ryder. Natigil ang tuksuhan dahil sa sinabi ni Raven. Tumingin ako sa kanya. Matiim ang tingin niya sa akin. Ano pong ibig niyo sabihin, Sir Raven? May gusto din kayo kay Ate Lucy? Tanong ni Dandan. Pinandilatan ko ng mata sa Dandan. Nakakahiya ang tanong niya. Nagkibit balikat si Raven. May kakaibang kislap ang mga mata niya. Sana, kaso naunahan na ako ng Ryder. Pero hindi mo pa naman siya sinasagot, diba? So, okay lang na maligaw din ako? No. Sabay kaming natigilang lahat at lumingon kay Ryder na kapapasok lang ng kusina at masama ang tingin kay Raven. Madilim na madilim ang mukha niya at umiigting ang panga. Kinabahan naman ako. Ganyan na ganyan ang mukha niya noong sunugod niyang batchmate niyang bastos doon sa reunion. Samantalang si Raven ay relax na relax ang itsura at enjoy na enjoy pa sa pag-inom ng orange juice. May nakasungaw pang ngisi sa gilid ng kanyang labi. You can't court Lucy, pare. Sambit ni Ryder. May diin sa bawat salitang binibigkas niya. Tumaas ang kilay ni Raven. Why not? Because she's mine. Kailan pa? Sa pagkakaalam ko hindi ka pa sinasagot ni Lucy. So paano naging sa'yo siya? Nilakipan pa ni Raven ng tawa ang sinabi. Lalo lang nandilim ang mukha ni Ryder at kay talim na ng tingin niya kay Raven. Tila naman nababalot na rin ng madilim na enerhiya ang buong kusina dahil sa tensyon at nararamdamin na rin iyon ng iba pang nandoon. May rules tayong tatlo ni Carlos, pare. Baka nakakalimutan mo. Ang akin ay akin. Hindi mo na pwedeng agawin o kahit ang tangkain. Yeah, I know. Pero hindi pa naman sa'yo si Lucy. Bumaling sa akin si Raven. Lucy, anong masasabi mo? Kay Ryder ka na daw at bawal daw kitang ligawan? Tila gusto kong murahan si Raven. Talagang tinanong pa niya ako. Isa din siyang sakit sa ulo eh. Bakit ba pinapalibutan ako ng may mga saltik na lalaki?